Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nakita ni Jiang Ting ang nakakaawang kalagayan ng kanyang uncle habang nakatali ito at nababalutan ng mga malalaking bagan at may nakakabit na mga host sa kanyang katawan. Galit na galit ang ating bida matapos makita ang kalagayan ng kanyang uncle Jiang Kaiyu habang napapaisip kung paano nila nagawa ang ganitong bagay. Sinabi ng uncle ni Jiang Ting na para na siyang patay na tao sa kanyang kalagayan pero natutuwa ito na makita si Jiang Ting na lamaking maayos. Naisip ng ating bida na napakahina na ng kanyang uncle at sinabi niya dito na ililigtas niya ito ngayon din. Ngunit sinabi ng uncle na hindi pa ngayon ang tamang oras sapagkat madaming tao ang sangkot sa pangyayaring ito at makakaapekto ito sa magkabilang partido kapag iniligtas siya ni Jiang Ting. Sinabi din ng kanyang uncle na tatargetin siya ng mga taong ito. Sumagot ang ating bida na wala ng tamang oras pa para maghinti pa at papatayin niya ang mga taong involved sa pangyayaring ito. Nagsalita ang kanyang uncle na kumalma lang ito sabay itinuro ang dalawang container sa gilid na konektado sa kanyang katawan at naglalaman ito ng crow poison. Sinabi nito na kapag pinutol ito ay kakalat ang crow poison sa kwartong ito. At sinabi niya rin sa ating bida na konektado ito sa buong bilangguan at kapag pinutol ito ang buong bilangguan ay guguho. Sabay tanong sa ating bida kung susubukan pa rin ba siyang iligtas. Sumagot ang ating bida ng oo at alam niya ang kanyang ginagawa kaya susubukan niya. Agad kumuha si Jiang Ting ng dalawang bato na binalutan ng currency sabay ibinato sa kisame. Nagkaroon ng maliit na pagsabog sabay ang mga tipak ng bato mula sa kisame ay bumagsak sa dalawang container na naglalaman ng crow poison. Humanga naman ang kanyang uncle at sinabing maganda ang kanyang ginawa. Di na nagpatumpik-tumpok pa ang ating bida at agad nagpalabas ng kanyang lightning sword sa kanyang kamay sabay hiniwa ang mga bagan na nakapulupot sa kanyang uncle. Habang nahuhulog ang kanyang uncle ay agad sinalo ng ating bida ito gamit ang kanyang likod. Matapos masalo agad sinabi ng ating bida na aalis na sila. Isang sandali mula sa natabunan na container lumabas ang crow poison at nag-aniwan itong isang halimaw na may malalaking pangil. Agad nitong hinabol sina Jiang Ting at Kakagetan habang tumatakbo. Ilang sandali lang at malapit na silang masakmal ng crow poison. Binaliwala lang ito ng ating bida sabay kumpiyansang binato ito ng kanyang fireball sa bibig ng halimaw. Sa kanyang ginawa nagkaroon ng pagsabog at ang crow poison ay tuluyang naglaho. Humanga naman ang kanyang uncle habang sinasabi sa kanyang isip na kamukha ni Jiang Ting ang kanyang ama. Habang nakapikit sinabi nito kay Jiang Kaifeng na ama ng ating bida na maging mapayapa na ito sa kabilang buhay dahil napili na nila ang tamang tao na may kakayahan para mamuno sa kanilang Jiang family. Habang nag-aantay ang dalawa ay biglang lumabas ang ating bida pasan ang kanyang uncle Jiang Kaiyu sabay sinabi sa dalawa na aalis na sila. Nagulat si Jiang Baihe sa kalagayan ni Jiang Kaiyu sabay napatanong sa isip kung bakit ito naging ganun kamiserable. Sinabi ng ating bida na guguho na ang lugar na ito at kailangan na nilang makalabas ngayon din. Habang tumatakbo sinabi ni Jiang Liang sa ating bida na kailangan nilang makahanap ng doktor kaagad sapagkat ang uncle Jiang Kaiyu ay nasa di maganda ang kalagayan. Sumagot ang ating bida na may plano siya paglabas. Agad napahinto ang tatlo sapagkat ang kanilang daraanan ay tuluyang nagsara. Sinabi ng ating bida na ang kulungang ito ay kusang mawawasak at sarado na ang lahat ng labasan. Ilang sandali ang gusali ay tuluyan ng nawawasak habang yumayanig. Dahil sa pangyayari si Jiang Liang ay napaluhod na lang habang umiiyak sa sobrang takot na isip na mamamatay na sila. Pinakalma agad ng ating bida ang umiiyak na hanggal. Habang gumuguho ang gusali kasabay ng pagbagsak ng malalaking lipak ng bato mula sa kisame. Sinabi ng ating bida kay Jiang Liang na siya lang ang makakatulong para makalabas sila ng buhay sa gusaling ito. Habang babagsak na sa kanila ang mga malalaking tipak ng bato ay agad itong sinalubong ng apoy ng ating bida. Tumingin ang hanggal na si Jiang Liang sa kanyang braso sabay sabing ang machine ang pinakamasilan na bagay at tanging mga nasa linya lang ng machinery ang makakagawa. Sabay sabing ang bloodline ay walang panama sa machine. Sa isang banda ang ating bida ay walang tigil na sinusunog ang mga bato na nahuhulog mula sa kanilang itaas at makikitang nahihirapan na ang ating bida.
Biglang tumayo si Jiang Liang sabay ini-activate ang machine na nasa braso niya at naglabas ito ng liwanag. Sa labas ng Heaven Prison ay nakaramdam ang mga tao sa labas ng isang pagsabog mula sa loob. Nag-report naman ang isang kawal kay Jiang Shu na ang Heaven Prison ay gumuguho na. Sumagot naman si Jiang Shu na wala siyang pakialam at kumalma lang ito. Napagtanto ni Jiang Shu na hindi niya inaasahan na makakapasok ng Heaven Prison si Jiang Ting nang di nila namamalayan. Sinabi nito na mamamatay ang ating bida sa loob sapagkat ang head ng Jiang family ay naglagay ng mga patibong sa loob para sa ating bida. Pagkatapos bigla itong tumawa ng malakas sabay sabing kukuliktahin na lang nila ang bangkay ng ating bida. Ilang sandali bigla na lang nagulat ang traidor na si Jiang Shu sapagkat bumungad na lang sa kanyang itaas ang pupotaking si Jiang Yang. Maya-maya pa ay tumama na ang malakas na atake ni Jiang Yang sa katawan ng traidor na si Jiang Shu. Nagulat naman ang mga kawal sa nakita nilang sinapit ng kanilang pinuno. Sa kanyang harapan biglang lumitaw ng napakabilis si Jiang Bao at sinabi nito kay Jiang Yang na gumagalaw ang Heaven Prison at kailangan nilang mailigtas si Jiang Ting kaagad sumang-ayon naman si Jiang Yang. Sa likod ng mga kawal lumabas ang traidor na si Jiang Shu sabay inutusan ang mga kawal na atakihin ang dalawa. Nagulat si Jiang Yang sapagkat di niya napatay si Jiang Shu agad niyang napagtanto na ang kanyang tinamaan ay ang cicada casting of skin ng traidor na si Jiang Shu. Habang sumusugod ang mga kawal sa kanila ay agad sinalobong ni Jiang Yang ng kanyang mga bagan ang mga kawal. Agad sumugod ng napakabilis si Jiang Bao sa mga kawal at pinatumba ang mga ito sa isang iglap. Galit na galit ang traidor na si Jiang Shu sa ginawa ng dalawa. Sa isang banda ang Heaven Prison ay tuluyan ng gumuguho kasabay ng pagbagsak ng mga malalaking tipak ng bahagi nito. Kinabahan ang dalawa sa kanilang nakita kaya dali-dali tumakbo ang dalawa patungo sa Heaven Prison. Natuwa naman ang traidor na si Jiang Shu sabay na isip na gumuguho na ang Heaven Prison at mamamatay na ang lahat ng nasa loob nito. Pinalabas ng hanggal na si Jiang Shu ang kanya bloodline na cicada vein second shape. Sabay umatake ito agad patungo kina Jiang Yang at Jiang Bao. Naglabas ito ng napakalakas na sigaw. Sa lakas nito ay napahinto ang dalawa at napatikip ng kanilang tainga sa lakas ng pressure. Sa lakas ng sound na inilalabas ni Jiang Shu ay nagsanhi ito ng mabilis na pagbitik ng lupa at napabilas din ito ang pagguho ng Heaven Prison. Sa galit ni Jiang Bao ay agad niyang inatake ang traidor na si Jiang Shu para pigilan sa ginagawa nitong sounds na nagpapabihis sa pagguho ng Heaven Prison. Nang malapit na ang akaki ni Jiang Bao ay nagsalita si Jiang Shu na hindi siya mahuhuli nito. Nang tumama ang atake ni Jiang Bao ay agad nakapag-activated ang traidor ng kanyang cicada casting off skin nito. Magtatangka nang pumasok ang nag-aalalang si Jiang Yang habang sumisigaw ng hindi maaari. Pero agad siyang pinigilan ni Jiang Bao dahil mapanganib na ang pagpasok sa loob. At isang sandali ay tuluyan ng gumuho at nawasak ang Heaven Prison. Dahil sa pangyayari ay napaluhan na lang si Jiang Yang at tuluyan nang nawalan ng pag-asa na isip niya na patay na ang kanyang ama at ang ating bida tapos wala na rin ang lunas para gumaling ang kanyang kap. Atid na si Jiang Zi pagkatapos bigla siyang napaluhod at nanlamo dahil tapos na ang lahat. Agad na napalibutan ng mga kawal ang dalawang ito habang si Jiang Yang ay wala sa kanyang ulirat dahil sa pangyayari. Tumawa ng napakalakas ang traidor na si Jiang Shu sabay sinabi sa dalawa kung nasaan na ang yabang ng dalawa. Sinigawan ni Jiang Bao si Jiang Yang na tumayo ito habang hindi pa rin bumabalik sa kanyang ulirat. Sumugod ang isang kawal sa kanila gamit ang sibat at matagumpay namang nawasak ni Jiang Bao ang sibat na ipinang-atake sa kanila. Ngumiti ang hanggal na Jiang Shu sabay sinabing malakas si Jiang Bao ngunit bihag na nila ang wala sa ulirat na si Jiang Yang. At sinabihan si Jiang Bao na kapag hindi sumuko ay papatayin nila si Jiang Yang kaya tuluyan na silang nabihag. Ngumiti ng parang demonyo ang matanda sabay inutusan ang mga kawal na patayin ang dalawa. Ilang sandali ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog mula sa Heaven Prison. Sa gulat ay napalingon ang mga ito sa kanilang likuran. Ang traidor na matanda ay gulat na gulat sa kanyang nakita. Bumungad sa kanila ang napakalaking bagay na nagsanhi ng malakas na pagsabog.
Tuwang-tuwa si Jiang Liang sa higanteng bagay na kanyang nalikha tapos naisip niya na wala pa itong pangalan. Kaya tinawag niya itong South Flyer, isang bagay na mukhang bako. Tinawag ng ating bida ang matandang Jiang Shu habang astig na nakaupo habang kapit si Jiang Baihe at nakatingin sa ibaba. Sinabi ng ating bida na iniligtas niya ang kapatid ng family head nila na si Jiang Baihe. Galit ang Madanda at napaisip kung ba't itinakas ng ating bida si Jiang Baihe. Galit na galit ang matandang ito habang pinakita ang kanilang dalawang bihag. Nagsalita si Jiang Bao na ang pagiging maswerte sa harap ng mga panganib ay nararapat lamang na tawaging young master ng Jiang family. Naisip ng galit na matanda na kahit ang mga patibong na gawa ng family head ay hindi nagawang patayin ang ating bida bagkus nagawa pa nitong iligtas si Jiang Kaiyo. Inutusan ni Jiang Shu ang lahat ng mga kawal na huwag patotikasan ang mga kalaban. Nagpanik ang duwag na si Jiang Liang, naisip dalawa lang sila nalalaban sa napakadaming kawal. Sinabi ng ating bida na kumalma lang ito dahil anto lang siya. Sinabi ng ating bida na walang pakialam si Jiang Shu kay Jiang Baihe kaya manatili lang daw ito at bantayan na lang ni Jiang Liang ang kanilang mga kasama. Nagulat si Jiang Liang sabay tinanong si Jiang Ting kung balak nitong labanan ng mag-isa ang mga kawal. Tumalon ang ating bida pababa habang binyantaan ng mga kawal na kapag humakbang pasulong ay papatayin niya ang mga ito. Nang makababa na sa lupa ang ating bida ay sinabi niya sa mga kawal na subukan nila kung gusto nila. Natakot naman ang mga kawal sabay nagturuan ang mga ito kung sino ang mauunang sumugod kay Jiang Ting. Sumigaw ang matandang si Jiang Shu na sumugod at atakihin si Jiang Ting dahil nagsisinungaling lang ito. Sumunod ang mga kawal sabay inatake ang ating bida at nang malapit na siyang tamaan ay nagpala. Bas ng apoy ang ating bida na nagsanhi ng pagtilapon ng mga kawal palayo. Lumapit ang ating bida sa nakahandusay na kawal at sinabi sa mga ito na nasa iisang pamilya lang sila. Nagtaka ang isang kawal sapagkat buhay pa siya. Sinabi ni Jiang Ting na tama na sapagkat ayaw na niyang makita na mamatay ang kanyang mga kapatid sa kanyang harapan. Sinabi ni Jiang Ting sa mga kawal na sana ay alam ng mga ito ang kanilang ginagawa. Pero kapag sinakta ng mga ito ang kanyang kaibigan at kamag-anak ay papatayin niya ang mga ito at huwag siyang sisihin kung kukunin niya ang mga buhay ng mga ito. Sinabi ng ating bida sa mga ito na mag-omit sa kanya. Sumagot ang isang kawal at tinanong ang ating bida kung nababaliw na raw ito sabay tanong kung sino ito para utusan sila habang itinaas ang kanyang sandata. Tapos sinabi pa nito na wag silang linlangan sapagkat tapat sila sa kasalukuyang family head. Agad pinalabas ng ating bida ang kanyang lightning sword sabay itinutok sa leeg ng kawal at nagsanhi ng maliit na sugat sa leeg nito. Sinabi ng ating bida na kaya niya itong patayin sa loob lanang ng isang segundo gamit ang kanyang lightning sword. Natakot ang kawal sa ginawa ni Jiang Ting at di ito makapaniwala na ganito kalakas ang ating bida. Agad itong lumuhad at nagbigay galang sa ating bida. Sabay humingi ng tawad sa kanyang mga salita at kalapastanganan at nagpasalamat dahil binuhay pa siya. Sumigaw ang matandang si Jiang Shu habang nakatago sa likod ng mga kawal. Sinabi nito sa ating bida na sinuwi ni Jiang Ting ang mga rules ng kanilang Jiang family kaya nandito siya para linisin ang pamilyang ito. Tinanong ng ating bida kung bakit takot na takot ang traidor na matanda. Tinanong pa ng ating bida kung bakit sa palagay nito ay hindi siya iginagalang ng ating bida. Nang inig sa galit ang matandang traidor at sinabi kay Jiang Ting na baliw na ito gaya ng kanyang ama. Sinabi pa na ang Jiang family ay para sa lahat hindi lang para sa kanya. Agad ini-activate ni Jiang Shu ang kanyang bloodline para atakihin ang dalawang bihag. Una nitong inatake si Jiang Bao at nang malapit na itong tamaan ng atake agad kumilos ng napakabilis para iligtas si Jiang Bao. Inatake ng ating bida ng napakabilis si Jiang Shu at hinati ito sa dalawa. Agad ini-activate ng matanda ang Cicada casting off skin para makatakas. Sa sobrang takot ng matanda napaisip na lang ito ng napakalakas ng killing intent ng ating bida at kapag di pa siya umalis at dito na siya mamamatay. Agad namang napansin ng ating bida ang papatakas na matanda sabay sabi dito na pagbayaran nito ang kanyang mga kasalanan sa impyerno. Kaya sinunog ng ating bida ang matanda gamit ang kanyang apoy.
Habang nasusunog nagsalita pa ang matanda na kung sa tingin daw ba ng ating bida na magiging payapa ang Jiang family ay nagkakamali raw ang ating bida gaya ng kanyang ama. Pahabol pa nito na ang Jiang family ay parang isang ibon na nasa loob ng isang hola. At tuluyan na nga na nasunog ang matanda. Nagsalita si Jiang Ting na alam niya na ang Jiang family ay humaharap sa matinding pagsubok pero sinabi ng ating bida na lalaban siya hanggang sa huli at pamumunuan ang Jiang family hanggang sa makaalis sa hola nito. Ilang saglit lang ay natupok na ang matanda sa apoy. Kasunod nito lahat ng kawal ay nagsiluhod sa ating bida bilang pagbigay ng respeto at tanda ng pagkilala bilang kanilang pinuno. Matapos ang mga pangyayari si Jiang Yang ay kasalukuyan paring wala sa kanyang ulirat kaya lumapit ang ating bida kay Jiang Yang at nakangiting sinabi andito na siya. At sinabi na nahuli siya ng dating pero hindi naman niya sinira ang kanyang pangako. Mungkahi ni Jiang Ting sa malungkot na si Jiang Yang na buhay ang kanyang ama at may iligtas na rin ang kanyang kapatid na si Jiang Zi. Unti-unting bumalik sa katinuan si Jiang Yang at agad itong tumayo. Agad na tinawag ni Jiang Liang ang ating bida sabay binati ito na napakagaling ng ating bida. Tapos sinabi ni Liang kay Jiang Yang na andito ang ama nito kaya magmadali ng puntahan ito. Sobrang natuwa si Jiang Yang at hindi siya makapaniwala na buhay ang kanyang ama at malulunasan na ang kanyang kapatid. Dali-dali itong tumakbo patungo sa kanyang ama. Sinabi ni Jiang Bao na tapos na ang lahat malulunasan na si Jiang Zi sa tulong ng kanyang ama. Ngunit inutos ng ating bida na huwag bababaan ang kanyang guard sapagkat maaaring marami pang kalaban na nakaabang sa kanila sa paglampas ng tulay na konektado sa Heaven Prison. Sinabi ng ating bida na para makaalis sila ng ligtas ay kailangan nilang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng tulay. Mangkahi ng ating bida na kailangan nila si Jiang Yang para makadaan ng ligtas sapagkat makakatulong ang mga bagan nito para mapatine ang tulay. Ilang sandali biglang sumigaw ng malakas si Jiang Yang kay Liang na mag-ingat sa kanyang likuran. Agad lumingon si Jiang Liang sa kanyang likuran at may isang kawal na may hawak na espada at tatangkain na siyang atakihin. Hindi na niya nagawang makaiwas pa sapagkat tinamaan na siya ng atake ng kawal sa kanyang likuran. Nagulat sila sa mabilis na pangyayari maya-maya pa ay nag-alis na ng maskara ang kawal at ito pala ay si Jiang Qinghe tiningnan nito ang ating bida. Sabay tinutukan ng espada sa leeg ang nanghihina na si Jiang Kaiyo. Sumigaw ang galit na si Jiang Yang na layuan nito ang kanyang ama. Napagtanto ng ating bida na ang walang hiyang si Jiang Qinghe ay sumama sa mga kawal na kahit ang matandang si Jiang Shu ay hindi napansin at matyagang nag-ante ng pagkakataon ang baliw na ito na iba ba ang kanilang mga guard. Naisip ng ating bida na minaliit niya ang baliw na ito kaya kailangan niyang iligtas ang kanyang uncle Jiang Kaiyo. Sinabi ng baliw na si Jiang Qinghe sa ating bida na ano pa ang iniisip nito at hawak na niya ang buhay ng nanghihina na si Jiang Kaiyo sabay itinutok ang espada sa leeg nito. Inalok nito ang ating bida na bubuhayin niya si Jiang Kaiyo kung buhay ni Jiang Ting ang kapalit. Binyantaan ng ating bida ang baliw na si Jiang Qinghe na ibaba ang kanyang espada kung di ay magsisisi ito. Hindi naman nakinig si Jiang Qinghe at bigla nitong nilaslas ang lalamunan ng walang kalaban-laban na si Jiang Kaiyo. Napasigaw na lang sa galit si Jiang Yang sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang humandusay na si Jiang Kaiyo ay tumingin sa ating bida sabay sabi na huwag kalimutan ang pangako nito. Sumagot ang ating bida sa kanyang isip na huwag ito mag-alala dahil hindi niya sasayangin ang pagkamatay nito. Sa sobrang galit na naramdaman ni Jiang Yang ay biglang lumiwanag ang noo nito sabay tinubuan ng sungay na kahoy. Hindi na nito na-control ang kanyang sarili at tuluyang nag-activate ang kanyang berserk mode. Bigla itong nagpalabas ng mga bagan mula sa lupa sumanib ito sa katawan ni Jiang Yang kasunod ng pagbagong anyo ni Jiang Yang na may malalaking kamay na bagan. Nagsalita si Jiang Bao na buhay ni Jiang Yang ang magiging kapalit dahil sa pag-activate ng berserk mode nito. Agad sumugod ang galit na si Jiang Yang kaya Jiang Qinghe gamit ang malalaking kamay nito. Napagtanto ni Jiang Qinghe na ang batang halimaw na inampun noon ni Jiang Kaiyo noon ay naging ganito mapanganib. Kaya kailangan niyang huwag nang buyahin pa ito. Nang tatama na ang malaking kamao kay Jiang Qinghe ay nakatayo lang ito at kumpiyansang makakaligtas.
Nang tumama na ang atake ni Jiang Yang kay Jiang Qinghe ay nagulat ang mga ito sapagkat hindi man lang naapektuhan ang baliw na si Jiang Qinghe. Sapagkat may hamarang na dilaw na espada sa atake ni Jiang Yang at nagawa nitong pantayan ang lakas ng impact na dulot ng taking iyon. Sinabi ni Jiang Bao na nagawang harangan ni Jiang Qinghe ang naka-berserk mode na si Jiang Yang gamit ang isang sword lang di niya naisip na ganito pala kalakas ang baliw na ito. Kinabahan naman ang ating bida at sinabi na natatakot siya na hindi kay Jiang Qinghe ang espadang iyon. Sinabi ng lumitaw na nilalang kay Jiang Qinghe na kailangan nitong magbigay ng karagdagang bayad dahil nilagay siya nito sa ganitong trouble. Sinabi ni Jiang Qinghe sa kausap nito na tumahimik at isagawa na ang blood order. Sinabi ng kausap nito na siya ay ang Shadow Sect No. 97 ay ikinararangal na pagsilbihan si Jiang Qinghe. Nakilala agad ng ating bida ang Shadow Sect kaya pinagpawisan sila sabay sabing kailangan niyang pahintuan ang laban. Dali-darling sumugod si Jiang Ting para iligtas si Jiang Yang pero si Jiang Yang ay kasalukuyang atakihin ang dalawang kalaban gamit ang kanyang napakalaking palakol na gawa sa bagan. Nahuli na ang ating bida sapagkat tatama na ang atake ni Jiang Yang. Napasabi ng si No. 97 sa kay Jiang Qinghe na ito ang pinakamasahol na naging employer niya. Sinabayan nito ang atake ni Jiang Yang gamit ang dilaw na espada at matagumpay na nawasak ang malaking palakol nito. Pati si Jiang Yang ay nagtamo rin ng matinding pinsala sa ataking iyon. Agad ay nalalayan ng ating bida ang bumagsak na si Jiang Yang. Sinabi ni No. 97 sa ating bida na kailangan nitong mamatay ngayon sapagkat nagbayad si Jiang Qinghe sa Shadow Sect para patayin ito. Napagtanto ng ating bida na sa umpisa ay siya na talaga ang target nito. Agad hamarang ang mga kawal para protektahan ang kanilang young master. Sinabi ng isang kawal sa ating bida na protektahan ang kanilang Jiang family. Nagpasalamat ang ating bida sa mga kawal sa pagprotekta sa kanya pero sinabi din ng ating bida na siya na ang haharap kay No. 97. Sinabi ng mga kawal na paprotektahan nila ang kanilang young master anuman ang mangyari. Agad sumugod si No. 97 sa ating bida para paslangin at mabilis na nilampasan ang mga kawal. Napasabi na lang ang ating bida na napakabilis ni 77 at matagumpay na nasaksak nito ang ating bida sa kanyang dibdib. Nasaktang ang ating bida sa nangyari habang ang baliw na si Jiang Qinghe ay malakas na tumawa at inakalang patay na ang ating bida. Sinabi ni No. 97 na tapos na ang kanyang trabaho.